Wala matutulog sa pamilyan to. Ganon. Mahal, pagka naka-PDF, saan magandang mag-sign ng ano? For example, meron akong pipirmahan or meron akong susulatan, tas naka-PDF. Anong app dapat ang i-download ko para mag-sign ng PDF? Yung hindi na ako magbabayad? Or talagang may bayad dapat? Wala bang ganon? Yung mga free na app na pwede kang mag-download. Pwede kang Canva? Sa Canva? Sa iPhone mismo mo. Paano? For example, andito may email ako, tapos may PDF, tapos kailangan ko siyang pirmahan. Paano? Canva po always gamit ko. Hindi ako marunong gumamit ng mga gano'n. Ano XXX? Sa Marikina baka po this week for massage. Nagpapamassage siya lagi. Import mo lang yung file. Sige. Mamaya ako gagawin. O ngayon na. Paano yung ano? Meron kasi ako dating ginagamit yung Zodo. Kaso ngayon may bayad na siya eh. I mean, mababa lang naman. Pero, alam ko kasi may mga app na wala namang bayad eh. Alam nyo, isa pa sa naiirita ako, ang kati-kati ng extension, makati siya sa anit. Kasi nahihigit niya yung totoong buhok. Ang sakit na makate, ganun. Kamot ka ng kamot, para kang may kuto. Important sa file sa pages, mahal. Bro, wait lang. Import? Paano i-import to? Hindi talaga ako marunong sa ganito. Walang ano to. May pages na app sa iPhone. Tama si Fave. Wala eh. Oh, nakaganto lang. Anong lumalabas dito? Ano? AirDrop, messages, notes. Ganun lang. Wait lang, paano to? Sa files po. Files. Wala eh. Sorry, hindi talaga ako marunong magkaganto. Wait nga, titignan ko nga. Files. Paano ito ginagawa? Yokoks. Mamaya na sa isa kong phone. Yes, Dylan, ano yun? Ayos mo yung tanong mo Pag yan, hindi maganda. Mamaya ko na lang gagawin. Meron kasi akong kailangan fill upan, tas may mga kailangan akong sabihan ng ano. Dagta o dakta. Tagda o dakta. Dagta! Wala na po. I-save mo sa files yung document, mahal. Hindi ko talaga siya alam gawin. Ito, save to files. Ayun. Ito pang isa, wait lang. Ayun. Ayun, nandito na, B. Nandito na siya. Syunga ba ako? Syunga. Hi, Paxi! Dagta ba yun? Dagta. Kahit ako curious tumanda na lang ng hindi pa alam yung words. Diyos ko po. Talaga, tapos may parang lapis sa baba. Pindutin mo yun. Okay, alam ko na. So, ngayon, ang tanong ko, pagka naglagay na ako ng signature or naglagay ako ng text na kailangan kong mga sagutan, paano ko ngayon yun ibabalik sa email? Paano ko siya ibabalik sa email? Sorry na. Sabi ko naman sa inyo, di ba hindi ako techie? Alam niyo, nag-college ako nang hindi ako marunong mag-word. Nag-college ako
Save mo muna. Tapos, attachment. Alam nyo, nag-college ako, nakagawa ako ng mga piniprint ko nung sobrang nakakaya ng ginagawa ko ng college ako. Pupunta ako sa computer shop. May laptop ako pero hindi ako marunong gumamit. Mahal. Tapos wala naman kaming wifi sa boarding, sa dorm namin. Tapos, pupunta ako sa computer shop kasi magpapaprint ako, 'di ba? Isi-send ko lang yung ipiprint ko sa Messenger, sa Messenger ko kukunin, so naka-file. Tapos pagka magpapaprint ako, pupunta ako doon sa nakaupo sa computer shop yung nagbabantay, tapos magpapatulong ako. Sabihin ko, "Kuya, pwede mo po ba akong tulungan?" Sabi ko, paano po ito i-print? Totoo! Ang isa naman din kasing maganda sa akin, for myself para to sa akin hindi ako nahihiyang magmukhang tanga. Like, for example, kung hindi ko talaga alam, honest ako. Kasi, that's how I grow. That's how I learn. By being, honest. Like, hindi ko talaga to alam. Pero, ang mali lang sa akin sa part na yun, hindi ko talaga siya inaalam. Parang na-overwhelm ako sa rabi ng text na gagawin. Hindi naman kasi talaga ako techie, tapos wala naman akong laptop or computer dati. So, wala akong chance na mag-aral, and marami din akong ginagawa para tutukan yung computer. Kasi dati iniisip ko pa magko-computer is mag-a-addict, maglalaro, magaganyan. So, ayoko ma-addict kasi mas marami akong bagay na kailangan gawin kaysa mag-computer, ganyan. So, every time na may ipapaprint ako, lagi akong pupunta sa nagbabantay ng computer shop, tapos nagpapatulong talaga ako. Tapos, nahihiya ako kasi alam kong siguro nagtataka din yung mga pinapakasiyuan ko kasi isip na, nakalagay sa college na. Tapos, syempre, may print doon. Andun yung name ko, andun yung year ko, andun yung subject ko. Tapos, hindi ako marunong mag-print. Hindi ako marunong mag-save. Hindi nga ako marunong gumamit ng Word. Pag gumagamit ako ng Word, hindi ko nga alam kung paano ko i-erase, paano ko i-save dati. Hindi ko talaga alam. Alam ko na mag-save, pero may mga bagay ako hindi talaga alam na gawin. As in, grabe. Hindi ko alam kung paano ko napapasa yung mga subjects ko nang hindi ko alam yung marami akong hindi alam, as in. Tapos, never akong nag-represent ng gagawa ng PowerPoint. Anong alam ko? Never akong nag-represent. Lagi akong utak. It's either ako yung magpe-present or ako yung magbibigay ng idea or yun, present or idea. Or magbibigay ako ng share ko sa gagawin. Ganon. Yung part ko, ibibigay ko kung hindi ako yung mag-iisip ng gagawin or hindi ako yung mag-present. Bibigay ko yung part ko. Like, di ba, mostly mga written or ideas or stuff like that. So, grabe, never akong gumawa ng PowerPoint. Never. Kasi hindi ako marunong. And, sabi ni Mal, madali lang naman yun. Kasi nung gumawa kami ng Lay and Mar, gumawa kami ng PowerPoint about, so utak lang din ulit ako. Hanggang ganun lang, "Wow, Mahal, ang galing mo naman gumawa ng PowerPoint." Tinitignan niya ako. Sabi niya, "Ha? Eto lang yan, oh." Sabi ko, "Wow, Mahal, ang ganda naman nagawa mo ng background." Sabi niya, "Mahal, eto, pipili ka lang ng background." Pinipili lang pala yung background bakla. Hindi pala yun gagawin. Akala ko kasi nung una, ikaw yung gagawa ng background. Actually, I think pwede kasi may mga classmate ako nung college na mukha namin yung background nung PowerPoint. So, pwede. Depende yun kung gaano ka talaga ka-techie at kagaling. So, ako, sobrang hindi talaga ako. Inosente ako sa ganong bagay. So, hindi talaga ako marunong. Hello, mga mahal. Good morning po. Sorry, hindi ko kayo na-shoutout kasi pag nagkukwento ko, nandun ako sa kinukwento ko eh. Minsan kahit hindi ako nakatingin sa screen, kahit nakatingin ako sa screen, nawawala
nawawala ako, hindi ko kayo nababasa kasi nga nakafocus ako sa sinasabi ko. Kilala mo pa ba ako? Magpakilala ka, mahal. So, ayun, ganun. Sabi ko lang, galing mo naman. Tinignan niya lang ako. Tapos sabi niya, eto mahal, oh. Pipili ko lang. Sabi ko, ay, ang galing pala. Taw talaga. At least I'm being honest na hindi ko talaga yun alam, di ba? So, tsaka one thing na I like about myself is yun nga, hindi ako, kaya naiinis ako pagka may mga nagmamagaling kahit di naman talaga nila alam. Kasi, ano ba, pwede mo naman sabihin hindi mo alam, pwede ka naman magpaturo, pwede ka magpatulong, so bakit kailangan mo mag-pretend na alam mo? Ba't kailangan mo magmukhang magaling sa mga tao kahit di mo naman alam? 'Di ba? Kaya sabi ko din dati sa sarili ko, nakakaya naman talaga minsan maging mukhang mangmang, maging mukhang inosente or mukhang walang alam. Kasi magiging mukha kang bobo sa mata ng ibang tao. Pero, iba din ang magmumukha ka lang ng bobo sa mata ng ibang tao kapag yung mga nakikinig sa'yo is mga bobo. magmumukha ka lang bobo sa mata ng mga taong mapanghusga. Pero yung mga taong matured at na-appreciate yung pagiging totoo, hindi ka never ka magmumukhang timang sa kanila. I-appreciate ka ng mga taong maayos mag-isip kapag ka nagpapakatotoo ka kasi you are willing to learn. Diba, iba yung kapag ka nagmamagaling ka, tapos alam nung mga nasa paligid mo na, nagmamagaling ka, mali ka naman. Diba, or like, hindi naman kailangan ng tulong mo, bida-bida ka. Diba, yung bida-bida ka. Ako gagawa, magaling ako dyan. Diba, parang, diba, if you're being true to yourself, hindi ko to alam paano ba yan gawin? Mas matututo ka and mas magiging confident ka sa sarili mo na hindi mo na kailangan mag-pretend pa na alam mo kahit di mo naman talaga alam, diba? And, maraming taong mamahalin ka dahil nagpapakatotoo ka. Na hindi mo alam, ganyan. Ganun talaga ang buhay. Hindi sa lahat ng bagay magaling ka. Mali ko lang din kasi hindi naman ako nagsistick lang sa hindi ko alam kasi hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kasi hindi ko naman din talaga pinofocusan na gawin ganyan. That's more shameful yung nagagaling-galingan. 'Di ba? Totoo. Mas shameful talaga pagka nagagaling-galingan kasi ako yun yung pinaka-ayoko, yung mga nagagaling-galingan or like mga mayayabang ganun. Tagal ng vlog. Sa December 20, 6 p.m. Philippine time, may new short film kami. Abangan mo yun, Dylan. True, nagmumukha lang bobo yung